Naramdaman niya buhat-buhat na siya ni Franco. Dinig niya ang hingal nito habang buhat-buhat siya. Binaba siya ng lalaki sa backseat ng kotse nito at di niya na alam kung saan siya dinala ng lalaki. Minulat niya ang kanyang mga mata na maramdaman na sinlabig ng yelong buo niyang katawan. Di pa rin nawawala ang matinding hilo niya. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya kaya. Muntik pa siyang tumili nung hawakan ng kanyang hubot-hubad na katawan. Franco? Naaninag niya ang figura ni Franco na kakalabas lamang ng banyo. Mabilis siyang kumuha ng unan at tinakpan na maselang bahagi ng katawan niya. Lintik talaga. Pati underwear niya tinanggal ng hiniyupak. Ang damit ko. Nauutal niyang sambit dito. Sumuka ka habang buhat kita. Mabuti nga pinaliguan kita at saka kailangan mo pa ba talagang takpan yan? Ilang beses ko nang nakita at kinain yan. Kanina hinugasan ko pa nga yan eh. Dinig niyang sambit nito. Kung may lakas lang sana siya, tumayo na siya at binatukan ang malditong jeller na to. Wala kang karapatan sa akin, tandaan mo yan. Muli niyang sambit. Well, let's see. Sambit nito sabay hila sa una na tayong takip sa katawan niya. Tinanggal ang tuwalya na nakatapi sa katawan nito, tsaka pumaibabaw ang binata sa katawan niya. Pareho silang hubad sa ibabaw ng kama. Inaampas niya ang dibdib nito ngulit nginingisihan lamang siya ng lalaki. He rubbed her chest with his hands, tickled the tip of her breast with his fingers. Minumura niya ang binata ngunit tila ng hinang buo niyang katawan ng mga sandaling iyon. You are damn wet. Ganito bang walang karapatan, Roxanne? Pangot yan ito sa kanya. Panay ang mura niya sa binata ngunit di niya alintana na basang-basa rin pala siya kahit na dumidede pa lamang to sa magkabila niyang dibdib. Naramdaman niya pa naglalakbay ang dila nito sa kanya. Kahit lasing siya, di pa rin maiwasang damhin ang kiriting ng gagaling kay Franco habang niroromansa nito ang kanyang pagkababae. Ang kanina mga daeng na palitan ng ungol. Hinawakan niya rin ang dambuhalang binata. Di niya malimutan ang unang pagtatalik nila. Ilang araw siyang na ospital dahil di tumigil ang bleeding niya na ipasok na ni Franco sa kaibuturan niya. Pero sabi ng binata, normal lamang daw iyon. May lahing German sina Franco kaya't expected niya, malaki talaga ito. Patuloy na nga ang pagtigil niya sa ospital ng ilang araw. Para na nga siyang nanganak ng normal na mga oras na yun dahil kinilangan pa talagang tahiin ang laman na winasak na lalaki. Kahit nasanay na nga sila sa pagtatalik, nahihirapan pa rin talaga siya sa tuwing nagniniig sila ng binata. Mahirap ipasok pero kapag basang-basa na siya, doon niya nalalasap ang alaga nito. It hits every note inside her. Yung tipong di mo malilimutan ng isang Franco Jeller kapag nasama mo na to sa kama. Nagtagisan sila ng pag-ungol habang pinapaligaya ang isa't isa. Parang nawala na rin ang kanyang kalasingan ng oras na yon dahil naabangan niya bawat ulos ng binata sa kanya. Magsisinungaling siya kung sasabing hindi na gusto na nangyayari sa oras na to. Sa katunayan, hinahanap na rin ng katawan niya ang katawan ni Franco. Don't stop! Naibalalas niya sa lalaki. At sabay silang nagwakas ni Franco. Niyakap siya nito at nanatiling nasa ibabaw niya pa rin hanggang kapwa na sila nakatulog sa ganong posisyon. Mahimbing pang natutulog si Franco na magising siya kinabukasan. Maingat siyang tumayo mula sa kama at mabilis na nagbihis muli. She glanced at its face one last time before she left his apartment. There it goes again. She broke her promise to herself. Muli na naman siyang nagpadala sa isang Franco Jeller. Hindi ba't kailangan niya na itong makalimutan? Hindi ba't pangako niya sa kanyang sariling iiwasan niya na ito? Ngunit ano ang ibig sabihin na nangyari sa kanilang dalawa kagabi? She is such a bitch for being with her ex, Bebo, na may girlfriend na nga ngayon. Naligo siya na makarating na sa kanyang apartment. Nagsusuklay siya ng kanyang buhok na marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. She hurriedly opened the door, only to find out that it was Kael, standing in front of her door, looking so sad. Rox, I'm so sorry. I don't know that you're owned by a jeller. Malungkot na sambit nito sa kanya habang inihaharang ang kamay nito sa pintuan. Kael, hindi mo alam ang sinasabi mo. Listen, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Makakaalis ka na. Mabigat ang loob na sambit niya sa lalaki. She did not expect that he will eventually treat her that way. Masyadong mataas ang tingin niya kay Kael para paghinalaan to na masama. Di naman sa ayaw niya na tong i-entertain. Hindi siya isang conservative na babae. Kay Franco nga pumayag siyang maging parausan nito, di ba?
Para sa kanya lang naman, sana naghintay si Kael. If he just showed respect and patience, siguro nabigyan niya to ng chance. Pero nagpatiuna na ang lalaki. She was unprepared for a new relationship. Masyado pang nasaktan at nasawi ang puso niya sa hayop na jailer na yon. Sana nga graduation day na para di niya na makita muli ang pagmumukha nito at ng nobya nito. Please, Rox. Aalis na ako ulit bukas. Matagal-tagal pa bago ko babalik sa Pinas. I have an urgent contract abroad again. Pagbigyan mo na sana ako, Rox. Malungkot nitong sambit. Kitang-kita niyang panghihinayang sa gwapo nitong mukha. Kael, you almost had me. Muntik mo na ako makuha kagabi. If only you were patient enough to pursue me, I could have given you a chance. Wika niya sa lalaki. I'm sorry, Rox. Your sorry is accepted, Kael. Pero hindi ibig sabihin na nasasama ulit ako sa'yo. I'm sorry too, but I hope you will understand me also. I was traumatized at kailangan kong pag-aralan ng pagkatiwalaan kang muli, pero hindi pa sa ngayon. Mahaba niyang salaysay. I understand, Rox. Sana sa pagbalik ko, maging okay na tayo. We're still friends, Kael. Seryoso niyang sambit. Di siya galit kay Kael. Galit siya sa ginawa nito, ika nga. Hate the sin, but not the sinner. Walang imik na tong umalis sa harapan niya. Alam niya nasaktan niya to pero tama naman siguro ang ginawa niya ngayon. She needs to teach him a lesson para hindi nito gagawin sa ibang babae ang ginawa nito sa kanya. Bumalik siya sa kanyang kwarto nang tuluyan ng umalis si Kael, hoping that he already learned his lesson from her. Kinabukasan maaga siyang pumunta ng school. Alas 7 ng umagang first subject nila kapag Lunes at sa lahat ng subjects kaklase pa talaga niya si Franco. Tahimik lang siyang nakaupo sa loob ng classroom habang naghihintay sa teacher nila. May ilan na mga kaklase niya ang naroon. 20 minutes pa bago magsimula ang klase kaya nagtiyaga muna siya magbasa ng lectures niya. Di nagtagal nakita niyang papasok si Franco sa classroom at diretso upo sa kanyang tabi. Wala siya nagawa na makalapit to sa kanya at baka mahalata pa sila ng mga kasamahan nila. Bakit umalis ka kaagad? Mahinang sambit nito sa kanya. He almost gritted his teeth while talking. Kailangan ko bang magpaalam? In the first place, Franco, hindi ko sinabi sa'yong dalhin mo ako sa apartment mo, no? Direkta niyang sambit habang nakatingin pa rin sa notebook na binabasa niya. Wow! May lakas ka ng loob magsalita sa akin ng ganyan, Roxanne? Why? Siguro dahil dun sa modelong yon? Ano? Nagsisisi ka na ba ngayon na niligtas kita? Hiniling mo ba na sana tinuloy mo na lang yung pagsama sa kanya that night, ha? Alam mo, masyado kang pakialamero, no? Magbasa ka na lang ng lectures mo dyan. Baka may quiz mamaya, 0 ka pa. Umismid siya sa lalaki. 2.5 hours na matapos ang klase nila. Pumunta siya sa school canteen para magmerienda dahil nakaka-drain talaga ng utak ang subject nila kanina. Oh, Bessie, nakwento pala sa akin ni Kael yung nangyari kagabi. Are you okay? Ang sabi niya, kinuha ka raw ni Papa Franco jailer. May nangyari ba? Nirape mo ba siya? Nirape ka ba niya? Hindi pa siya nangangalahati sa kanyang sandwich nang biglang sumulpot si Vlad sa tabi niya. Ang pwestong yon ang paborito nilang tambayan sa kantin. Shh! Ikaw naman, pwedeng hinaan ng boses? Para naka-speaker ka na dyan na. Wika niya sa kaibigan. Grabe siya, oh. Sorry na. Pero ang totoo, Bessie, nag-joke-tsaka na ba kayo ulit ni Fafa? Wala. Wala, okay? Kulit mo talaga. Pwede bang kumain ka na lang? Suway niya sa kaibigan. Psst! Nandito siya, oh. Wika ni Vlad sabay nguso sa paparating na sina Franco at Princess. Nakaangklang babae sa braso ni Franco na parang mananakawan ng nobyo kapag binitawan nito. Mukhang sinadya talaga ni Princess na sa tabing mesa nila umupo ang mga to. Umarkong kilay niya na makita. Nilalambing ng babae ang nobyo nito. Frank, sweetie, sa birthday ko pala ipapakilala na kita sa family ko, ha? Sinadyang nakasan ng babae ang boses nito. Nagkatinginan lamang sila ni Vlad. Dalaamay nila ako anong punto ni Princess. Yeah, sure. Tipid na sambit ni Franco sa babae. Hi, Roxanne. Ang ganda mo nung nakaraang gabi, ha? Mas bagay pala sa'yo kapag gano'n ang look mo? Nalingon niya si Joey, ang isa nilang schoolmate na nasa likuran lamang nila. Oo nga, Rox. Kung papalitan mong looks mo, liligawan talaga kita. Masyado kang manang pero parang nakaka-excite kang hubaran, no? Ano kayong pakiramdam na hinuhubaran ka, tapos lalantad yung other side look mo?
Natatawang wika na isa pa nitong kasama na si Robert. Oo nga naman, Rox. Yung manang naman ang hinubaran mo, pero pag wala ng suot, Diyosa na. Single ka pa ba? Dagdag na Joey. Sasagot sana siya, ngunit nabigla na lamang siya na makitang kiniwelyuhan ni Franco sa Joey. Back off, bro. Binabastos mo na yung babae. Franco, let him go. Lumapit si Princess sa nobyo at hinilang isang braso nito. Don't you ever say something like that again. Hinatak nito sa Joey at malakas na itinula. Muntik nang matumbang lalaki kung hindi dahil sa lamesang sumagi sa katawan nito. Mabilis silang lumayo ni Vlad at nilisan na ang kantin. Di niya inaasahang gagawin ni Franco dahil simula pa noon, hindi man lang niya to pinrotektahan. Psst! Ano yon, girl? Huwag mong sabihing special ka na kay Fafa, ha? Nagawa ka niyang protektahan sa harap mismo ng jowa niyang filingera? Malakas na wika ni Vlad habang naglalakad sila. Nagpapatawa ka ba? Naniniwala ka talaga sa Franco na yon? Sagot niya kay Vlad. He has a heart of stone. Sa tagal nilang magkasama, hindi ito nagpakita sa kanya ng konting pagpapahalaga. Ang importante kay Franco, sex. No strings attached relationship ang label nila noon, kaya kung pinoprotektahan man siya nito ngayon, hindi ka panipaniwala. Palabas na sila ng campus ng gate ni Vlad nang may humarang na mga kalalakihan sa kanila. Nakatayo ang mga to sa gilid ng daraanan nila at sa bawat takbang niya may iniaabot ang mga to sa kanya. It is a small piece of card with the word sorry written on it. Wala siya nagawa kundi kunin ang maliliit na card na yon mula sa mga lalaki. Marami na rin mga estudyante ang lumalapit sa kanila at nagiging curious kung naman ang nangyayari ng mga oras na yon. Nang makarating sila sa huling lalaki, tinuro nito ang isang nakatayong lalaki sa may pintuan mismo ng gate. Si Kael yon, na may hawak na isang kumpol ng balloons na may nakasabit na malalaking letra na I'm sorry, Rox. Sa isang kamay naman ito ay may isang kumpol ng pulang rosas. Di niya alam ngunit nag-iba ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Tila ba unti-unting natutunaw ang kanyang puso na makita ang sinserong mukha ni Kael na sandaling iyon. First time niyang tumanggap ng rosas mula sa isang lalaki. Ngayon lang din siya nakakita ng gantong lalaki na ganito mag-sorry. Kung sabagay hindi pa siya nagkaroon ng seryosong karelasyon. Nanghihinayang din ba siya na hindi siya pinagkaita ni Franco ng ganito ngayon? Well, she is just his sideline, nothing more. Ganito ba kapag may totoong boyfriend ng isang babae? Todo effort ang lalaki kapag nagkasala ito? Akala niya umalis na si Kael dahil may kontrata ito abroad. Kael, don't do this please. Hinina niya ang isang braso ni Kael nang biglatong lumuhod sa paanan niya. She did not expect it. Narinig niya pa ang hiyawan ng mga estudyante at ng iba pa'y nagtataka kung totoo nga ba ang nasinasaksihan ng mga ito sa mga oras na to. Siguro hindi ka panipaniwala ng isang sikat na modelo na si Kael luluhod sa isang nerd at manang na kagaya niya. Isang manang na pinagtatawanan ng iba. Hoy girl, mahiya ka naman sa tao, oh. Sasambahin ka na nga, oh. Kinalabit siya ni Vlad sa tagiliran na makita nito ang ginawa ni Kael. Roxanne, please accept my apology. I'm serious about it. Maniwala ka, please. I extended my stay here. Hindi ko kayang umalis na hindi tayo nagkakasundo ulit at di mo pa ako napapatawad. Seryosong wika nito na nanatiling nakaluhod pa rin sa paanan niya. Tumayo ka dyan, please. I won't. Unless you accept my apologies, Rox. Ay, sige na, tumayo ka na dyan. Basta wag mo na lang ulit gagawin yun, ha? Ikaw naman kasi. Hinila niya ang braso ni Kael. Naawa siya sa itsura nito. Kung ibang lalaki siguro aalis na lamang kaagad at di naman niya alam ba sa kanya. But Kael, he extended his stay here just for her. Tumayo ito at iniabot ang bulaklak sa kanya, pati na ang mga balloons. Salamat, Rox. I promise I won't do that again. Kagaya ng sabi mo, you might give me a chance if only I respected you. I learned a lesson that night, Rox. I am really sorry. Ulit nito. Hindi niya inaasahan na bigla magsipalakpakan ng mga estudyante sa paligid nila. Namula tuloy ang mukha niya sa hiya. Alam niyang may nag-video sa moment nila at in-upload yon. Ganito palang feeling na may nagkakagusto sa'yo. Bago sa kanya ang pakiramdam na yon dahil first experience na yon. Libre mo naman kami, Roxanne. Singit ni Vlad na kanina pang malapad ang ngiti sa mga labi. Kung papayag si Roxanne for a dinner treat? He sounded so patient at the moment.
Inapakan naman ni Vlad ang isa niyang paa. Sige, walang problema. Wika niya na makita si Franco at Princess na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakataas ang isang kilay ni Princess sa kanya, samantalang walang ekspresyon at blanko naman ang mukha ni Franco. Kael assisted her while they walked together towards the exit. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya sina Franco at Princess na kasunod lamang sa kanilang likuran. Sinakay sila ni Kael sa kotse nito. Siya sa tabi nito at si Vlad sa likuran. "Saan niyo gustong kumain?" tanong ng binata. "Kahit saan na, Kael, basta mabubusog mo kami. Nakaka-drain yung utak yung quiz kanina eh. Plano nga sana namin ni Rox kumain muna sa turo-turo kanina bago umuwi. Pero timing naman, sumulpot ka. Kaya't swerte namin dahil makakalibre pa kami." Walang prenong wika ni Vlad sa lalaki. Nakita niya napangiti si Kael. "So I think heavy meal ang kailangan natin ngayon. I know a place." "Ay, exciting!" tiri ni Vlad. Napailing na lamang siya habang lihim na pinagmamasdan si Kael. Ang kagwapuhan nito'y po pwedeng ipangtapat kay Zeller. Kael's body build is almost a replica of Franco. Sinabi pa na sa akin ni Vlad ang tungkol sa inyo ni Franco, Zeller, and that made me stay. Akala ko kayo, pero na malaman kong may girlfriend pala si Franco, nagdalawang isip ako kung iiwan ka, Rox. "I am willing to pursue you," he said while driving. Biglang pumitik na mabilis ang kanyang puso. So he is telling that he will be courting her. Ready na ba siya? Hindi ba't ekis na mga lalaki sa kanya? "Kael, I hope you will respect my decision." "I understand." Tila nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin. "I am willing to wait." "Salamat." Maraming in-order na pagkain si Kael. Naging magana naman sila ni Vlad dahil totoong sinabi nito kanina na nakaka-drain ng utak ang quiz nila kanina. Kael is extra careful now. Kitang-kita niya ang other side nito. He is really respectful and sweet. Bagay na ngayon lamang niya nakita sa isang lalaki. Franco Zeller is bossy, mayabang, at walang pakialam sa kanya. The exact opposite of Kael is treating her right now. Kinurot niya ang kanyang sarili. Why does she always compare Kael to Franco? Hindi naman dapat. Yeah, dahil si Franco hindi na dapat nag-i-exist pa kahit sa isip man lamang niya. Masaya naging kwentuhan nilang tatlo habang kumakain sa resto. Bandang 9:00 ng gabi na magpa siya silang umuwi. Inatid sila ni Kael hanggang sa inuupahan nilang apartment. "Good night, Bessie. Akin ang roses oh." Wika ni Vlad habang nagpapaalam to sa kanya. Nasa unang palapag ang kwarto nito, samantalang nasa 3rd floor siya. "Hoy, first time kong tumanggap nito, no?" Hirit niya rito. Alam niya, binibiro lamang siya ng kaibigan. Nagpaalam siya rito at pinagpatuloy na ang pag-akit sa apartment niya. Hinahalongkat niya ang kanyang bag dahil nahanap niya ang kanyang susi na may biglang humablot sa bulaklak niya. "Vlad!" Hiyaw niya sa pag-aakalang si Vlad iyon, ngunit si Franco Zeller ang mablot sa bouquet niya at tinapak-tapakan pa ang mga bulaklak. "Anong ginawa mo? Hayop ka talaga, Franco. Hayop ka." Bigla siyang nainis sa lalaki at nakuha niyang pagsusuntukin to sa mukha at dibdib. Inawakan nito ang magkabilang palad niya. Sa lakas ni Franco, hindi siya makagalaw. He is too big compared to her size. Ang isang palad pa lamang nito, kaya ng takpan ng buong mukha niya. Ngumiti to na mapakla sa kanya na tila ba nang insulto. "I just came here to destroy those roses. Hindi bagay sa iyo." Wika nito sa kanya sabay talikod. Ngunit hinabol niya ito muli at pinagsusuntok sa likod. "You are a monster, Franco. I hate you. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha? Walang hiya ka talaga." Mangiyak-ngiyak niyang sambit. She really loved those roses. Isa pang suntok. "And I will teach you a lesson right here." Banta nito sa kanya. Natigilan siya at alam niyang hindi ito nagbibiro. "Umalis ka na. Walang hiya ka, sinira mo pang gabi ko. At patuloy kong sisirain ang araw at gabi mo kapag hindi ka tumigil sa pagsama kay Kael." Seryosong wika ni Franco. "Baliw ka ba? You are with Princess now. Ba't ba nakikialaman mo pa ako? Hoy, hindi ako nangingialam sa buhay niyo kaya tigilan mo na ako." Sigaw niya. "You don't know what you're saying, Roxanne. Just shut up. Go inside now and lock your door." Utos ito sa kanya. "Ay, hindi mo ako kailangan utusan pa. Isa kang demonyo, Franco, at ayaw na kitang makita pa." Nangingiyak niyang sabi rito.
Why does he have to do that? Mabilis siyang pumasok at sinara na ang pintuan niya. Dumiretso siya sa kanyang kama, tsaka nilabas sa mga hikbi niya. Bakit kailangan siyang saktan ni Franco? Hindi ba sapat dito ang pag-iwan nito sa kanya at basta-basta na lamang pakikipagrelasyon kay Princess? Bakit ayaw yata siya nitong makita na masaya?